Ano bang akala mo sa sarili mo, Alona? Sigaw ni Doña Belen habang nakataas ang ginintoang sandok ng sabaw. Probensya ng walang modo. Hindi ka karapat dapat sa anak ko. Sa harap ng mga bisita, ibinuhos niya ang mainit na sabaw sa katawan ng manuhang. Tawa at bulungan ng sumambulat sa buong balwagan, habang si Alona ay nakayukong umiiyak, basang-basa at nanginginig. Lumayas ka sa pamamahay ko na to, bago kita ipahuli sa mga gwardya. Dagdag pang insulto ng Donya. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, umalingaw-ngaw ang sirena ng 30 presidential cars na huminto sa tapat ng mansyon. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Mainit ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng mansyon ng pamilya Ilustre. Sa unang tingin, parang paraiso. Malawak na hardin, fountain na bumubulwak ng tubig at mga mamahaling sasakyang nakaparada sa driveway. Pero para kay Alona na bagong kasal pa lamang kay Rico Ilustre, ito ay tila isang palasyo na may nakatagong mga rehas. Si Alona ay isang simpleng babae mula sa probinsya. Lumaki siyang may kaunting yaman, pero may mabuting puso at malalim na pag-uunawa sa tao. Ang kanyang mga mata at kutis, lagi raw nagliliwanag kahit wala siyang suot na alahas. At ito mismo ang ikinabigani ni Rico, na hindi inaasahang mahuhulog sa babaeng malayo ang mundo sa kinagisnan niyang marangya. Ngunit kung gaano siyang minahal ni Rico, ganoon namang kalalim ang pagkamuhi ng kanyang ina na si Doña Belen Ilustre. Sa unang linggo pa lamang ng kanilang pagsasama, ramdam na agad ni Alona ang matalim na tingin ng biyanan. Kung si Rico ay maamo, si Doña Belen naman ay parang diyon ang laging handang sumugot kapag may nakitang kahinaan. Isang gabi, may bisita silang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ng pamilya. Ang mahabang mesa ay puno ng mga pagkain, steak, salmon, imported wine, at iba pang mamahaling putahe na bihirang makita ni Alona sa baryo nila. Nakaupo siya sa tabi ni Rico. Nakasuot ng simpleng pastel na bestida na siya mismo ang pumili. Tahimik siyang kumakain at maingat na huwag gumawa ng ingay gamit ang kubyertos. Pero para kay Doña Belen, walang makakaligtas. Alona, biglang sabit ng Donya habang hawak ang wine glass. Kamusta naman sa probinsya? Siguro sanay ka na sa, ano nga ba? Kamote tuyo? Nagpatawa ang ilan sa mesa. Napayuko si Alona at pinilit na ngumiti. Hindi naman po, Donya. Marunong din naman po ako magluto ng iba't ibang ulam. Napatas ang kilay ng Donya. Pero dito sa Maynila, iba ang standards. Hindi porket marunong kang magluto ng adobo, ay sapat na para maging asawa ng isang ilustre. Natahimik ang mesa. Ramdam ng lahat ang insulto. Pero walang gustong sumabat. Si Rico, tahimik na nakatitig sa plato. Halatang hindi alam kung paanong ipagtatanggol ang asawa. Habang nagpapatuloy ang hapunan, paulit-ulit ang mapanlait na tanong ni Donya. Alona, marunong ka bang gumamit ng wine glass? Hindi yan parang baso ng tubig, ha? Bakit hindi mo tikman itong salmon? Oo nga pala. Baka hindi ka sanay sa ganito. Masarap din naman kasi ang tinapa. Mula sa kabilang dulo ng mesa, may isa pang bisitang babae na lumapit kay Donya at bumulong. She doesn't really fit here, no? Lalong lumakas ang kumpiyansa ng Donya. Exactly. Ang hirap turuan ng isang probinsyana. Si Alona ay pilit ng umiti. Pero sa loob-loob niya, sumisikip ang dibdib. Hindi siya sanay na pagtawanan sa harap ng marami. Naaalala niya ang nanay niyang matagal nang pumanaw at ang simpleng hapag nila noon. Kahit gulay lang ang ulam, puno naman ng tawanan at pagmamahal. Nang dumating ang dessert, isang maliit na insidente ang nagbukas ng mas malaking pang-aalipusta.
Habang sinusubukan ni Alona na hiwain ng matamis na cake, nadulas ang tinidor at tumunog ng malakas sa plato. Ay, pasensya na po. Nahihiya niyang sabi. Biglang tumawa si Doña Belen. Kita niyo? Hindi marunong gumamit ng kubyertos. Rico anak, paano ka na lang? Ang asawa mo parang hindi naturuan ng etiquette. Humalakak ang ilan. Ang iba naman hindi na makatingin kay Alona. Nanlumo siya. Parang gusto niyang tumakbo palabas. Pero pinipigilan niya ang sarili. Sa gilid ng mata niya, nakita niya si Rico. Tahimik lang, nakatungo, walang salitang lumabas para ipagtanggol siya. Siguro, patuloy pa ng Donya, kung sa baryo lang kayo kakain, pwede na. Pero dito sa mansyon ng mga ilustre, nakakahiya. Natapos ang hapunan sa katahimikan para kay Alona. Habang ang iba ay nagkukwentuhan tungkol sa negosyo at biyahe abroad, siya naman ay halos hindi na makalunok ng pagkain. Nag-init ang kanyang pisngi sa hiya at pinigilan ng mga luhang gustong bumagsak. Pagkatapos ng bisita, agad siyang nagpaalam kay Rico na aakyat na siya sa kanilang silid. Ngunit bago pa man siya makalayo, narinig pa niya ang malamig na tinig ng biyanan. Alona, next time, mag-aral ka muna ng tamang asal bago ka umupo sa mesa. Ayoko nang mapahiya sa susunod. Hindi na siya lumingon. Sa bawat hakbang niya sa hagdan, ramdam niya ang bigat ng pangungutya. Sa loob-loob niya, nagtanong siya. Ganito ba lagi ang magiging buhay ko dito? Pagdating sa kanilang silid, doon niya na pinakawala ng luha. Humarap siya sa salamin at nakita ang sarili. Isang babaeng may pusong busilak pero tila hindi sapat para sa mundong ginagalawan niya ngayon. Maya-maya ay dumating si Rico. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama. Alona? Mahina niyang sabi. Pagpasensyahan mo na muna si Mami. Hindi ko alam kung paano. Bakit ba hindi ka malang magsalita kanina? Putol pa ni Alona na nanginginig ang boses. Kahit isang salita lang sana, makaramdaman ko man lang na hindi ako nag-iisa. Hindi agad nakasagot si Rico. Nakayuko lang siya. Halatang kinakain ng takot sa kanyang ina. Sa puntong yon, naramdaman ni Alona ang lalim ng kanyang kalungkutan. Mahal niya si Rico, pero parang siya lang ang lumalaban. Habang pinapahid ni Alona ang luha, hindi niya alam na iyon pa lamang ang simula. Ang pang-aapi ni Doña Belen ay magiging mas matindi pa at ang kanyang pagtitiis ay susubukin hanggang sa puntong mapapahiya siya hindi lang sa isang hapagkainan kundi sa harap ng buong lipunan. At sa gabi ring yon, sa labas ng mansyon, may mga matang lihim na nakatingin sa kanya. Mga matang magbabago ng kanyang kapalaran balang araw. Umaga sa mansyon ng mga ilustre, sa labas maririnig ang huni ng mga ibon sa malawak na hardin. Pero sa loob, isa na namang pagsubok ang naghihintay kay Alona. Pagkababa niya mula sa kwarto, sinalubong siya ng malamig na tinig ni Doña Belen. Alona, since wala ka namang ginagawa buong araw, ikaw na lang ang mag-asikaso ng mga bulaklak sa hardin. I want them arranged today. Hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng next week. Today. Natigilan si Alona. Hindi naman simpleng pagtutubig lang ang sinabi ng biyanan, kundi ang buong landscaping ng ilang ektaryang hardin na karaniwang inaayos ng 3 hardinero. Pero Donya, baka po hindi kakayanin mag-isa. Then prove yourself. Putol agad ni Doña Belen. Kung gusto mong manatili sa bahay na to, gawin mo ang pinapagawa ko. Kinuha ni Alona ang sombrero at gloves. Sa ilalim ng tirik na araw, isa-isa niyang inayos ang mga paso. Nagbungkal ng lupa at naglipat ng mga halaman habang pawis na pawis siya. Napansin niya namang may 2 katulong na palihim na nagtatawanan habang pinagmamasdan siya. Siya na raw kasi ang bagong alipin. Bulong pa ng isa. Alam mo na, utos ng Donya, pahirapan para pumigay. Sagot naman ng isa pa. Nag-init ang tenga ni Alona pero hindi siya nagpahalata.
Pinilit niyang tapusin ang trabaho kahit namumuo na ang palto sa kanyang mga palad. Habang abala siya, lumapit si Rico dala ang malamig na tubig. "Alona, tama na muna. Ang init, baka magkasakit ka," sabi niya sabay abot ng baso. Ngumiti naman si Alona, pero bakas na ang pagod sa kanyang mukha. "Kailangan ko tapusin to, Rico. Ayoko masabihang walang silbi." "Huwag mo na ang pakinggan si Mommy," bulong pa ni Rico, ngunit agad niyang ibinaba ang tinig ng may dumaan na kasambahay. "Basta, kapag nahihirapan ka, sabihin mo sa akin." Naroon ang lambing sa boses ni Rico, ngunit kapansin-pansin din ang takot. Hindi niya kayang salungatin ng ina, kahit alam niyang sobra na. Kinahapunan, ipinatawag ni Doña Belen ang dalawang kasambahay sa isang sulok ng kusina. "Siguraduhin niyo," madiin ang kanyang boses, "na hindi matatapos ni Alona ang trabaho. Lagyan niyo ng sira ang hose ng tubig. At kung maaari, haluin niyo ng mga binhi para hindi tumubo ng maayos. Gusto kong makita kung hanggang saan ang tiyaga niya." Ngumisi naman ang mga kasambahay. "Opo, Donya." Hindi alam ni Alona, may mga kamay na lihim na humahadlang sa bawat kilos niya. Bandang hapon, habang nagdidilig siya ay biglang pumutok ang hose at tumalsik ang tubig diretso sa mukha niya. Nabasa ang buong bestida at nagtawanan ng dalawang kasambahay na kunwari natataranta. "Ay ma'am, pasensya na, sira pala ang hose." Kunwari nag-aalala ang isa. "Okay lang." Mahina lang na tugon ni Alona, kahit ramdam niya ang pang-iinsulto. Nang bandang gabi, bumalik siya sa loob ng mansyon na basang-basa. Pawis at dumi ang katawan. Nakasalubong niya si Doña Belen na nakangisi. "Tinan mo ang itsura mo. Isang araw ka pa nga lang nagtatrabaho, ganyan ka na? Sabi ko na nga ba, hindi ka bagay dito." Pag-akyat niya sa kwarto, nadatnan niyang nag-aayos ng laptop si Rico. Lumapit siya at niyakap ito mula sa likod. "Rico, nahihirapan na ako," bulong niya. Hinawakan naman ni Rico ang kamay niya. "Gusto ko sanang ipagtanggol ka pero hindi ganun kadali eh. Kung alam mo lang kung paano magalit si Mommy." "Alam ko," sagot naman ni Alona. "Pero sana kahit minsan maramdaman ko namang kakampi kita." Tumahimik si Rico. Alam niyang totoo ang sinabi ng asawa. Gusto niyang maging matatag. Pero ang anino ng ina ay masyadong malaki para banggain. Kinabukasan, maaga pa lang, may panibagong utos na naman si Doña Belen. "Alona, maganda ka ng full course dinner para sa 20 bisita ko ngayong gabi. Ikaw mismo ang magluluto. Wala kang karapatang magpatulong." Nanlaki ang mga mata ni Alona. 20? Hindi biro ang ganoong bilang. Pero Donya, hindi po ba mas mabuting..." "I don't want excuses," singhal ni Belen. "Gusto ko makita kung kaya mong maging ilustre. Or else, lumayas ka na lang." Maghapon ay abala si Alona sa kusina. Pinilit niyang sundan ang mga recipe na nababasa sa libro at natutunan noon. Ngunit hindi naging madali. Ilang beses niyang nabasag ang itlog, nasunog ang sauce, at halos mabilaukan sa usok ng niluluto. Habang pinagmamasdan siya mula sa gilid ng kusina, muling nagtawanan ng dalawang kasambahay. Pagod na siya. Plano ng Donya effective talaga. Ngunit hindi nila alam, sa likod ng lahat ng iyon, dumarami rin ang nakikita ni Rico. Bago dumating ang mga bisita, pumasok si Rico sa kusina. Nakita niyang pawisan, namumula ang kamay at halos nanginginig na sa pagod si Alona. Lumapit siya at kinuha ang kutsilyo mula sa kamay ng asawa. "Ako na, hindi mo kailangang gawin ang lahat." Napatingin si Alona sa kanya at doon lang siya tuluyang napaluha. "Rico, salamat." "Shh!" Hinaplos ni Rico ang pisngi niya. "Kahit hindi ako magsalita sa harap ng mommy ko, alam mong nandito ako at hindi kita pababayaan." Dumating ang gabi, isa-isang nagsidatingan ng mga bisita. Nakaupo si Doña Belen sa dulo ng mesa, abala sa pakikipag-usap.
Si Alona kahit pagod ay pilit na ngumiti habang nagsisilbi. Pero bago pa man matapos ang gabi, may isa pang aksidenteng nangyari. Biglang natapon ang isang bandihadong soup sa sahig. Hindi naman si Alona nakatapon, kundi isa sa mga katulong na sinadyang madulasin ng tray. Ay, Diyos ko, Alona! Sigaw ni Doña Belen kaagad. Kahit na hindi naman siyang may kasalanan. Wala ka nang ginawa kundi magpahiya sa akin sa harap ng mga tao. Tahimik si Alona. Kahit ramdam niyang muling kirot ng kahihiyan. Tumingin siya kay Rico at sa unang pagkakataon, nakita niya itong tumayo. Ma'am, hindi kasalanan ni Alona yon. Napatigil si Doña Belen at pati ang mga bisitay na nahimik. Sa gabing iyon, kahit maliit pa lamang, unti-unti na nakikita ni Alona na may kakampi siya. At iyon ay ang asawa niyang si Rico. Kahit natatakot pa ring lubos na humarap sa ina. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pang-aapi. Sa malaking sala ng mansyon ng mga ilustre, abala si Doña Belen sa pakikipag-usap sa mga event organizers. Isang engranding party ang nakatakdang gawin sa susunod na linggo. Dadalo rito ang mga politiko, negosyante at ilang kilalang personalidad. Para kay Donya, ito ang perpektong pagkakataon upang ipakita sa lahat ang kapangyarihan ng kanilang pamilya. At higit sa lahat, upang tuluyang ipahiya si Alona. Make sure the chandeliers sparkle. I want fresh roses, imported from Amsterdam. Mariing bini ng Donya. And don't forget, the illustre name must shine that night. Tahimik na nakikinig si Alona mula sa gilid ng sala. Hawak-hawak ang isang tray ng juice para sa mga organizer. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng biyanan, ramdam niya ang tensyon. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Doña Belen. Alona, malamig na sambit na to. Since ikaw ang asawa ng anak ko, syempre, you'll have to attend the party. But don't get too excited. I already prepared something for you. Nagulat naman si Alona. Po, ano pong ibig niyo sabihin? Ngumisi si Donya sabay abot ng isang kahon. Pagbukas si Alona, tumambad ang isang kulay abo at lumang gown. Hindi man sira, halatang mura ang tela at outdated ang disenyo. Iyan ang isusuot mo. Dagdag pa ni Donya. Hindi ka naman mahilig sa designer brands, hindi ba? At least bagay yan sa'yo. Napalunok si Alona. Alam niyang insulto ayon. Habang ang ibang babae ay siguradong magsusuot ng mga gown mula sa Paris o Milan, siya ay pinasuot ng parang gown mula sa bargain store. Nang makaalis si Donya, agad na lumapit si Rico. Nakita niya ang hawak ng asawa at agad siyang napakunot ang noo. Alona, hindi ka pwedeng magsuot niyan. I'll buy you a gown. Mariin niyang sabi. Ngumiti naman na mapait si Alona. Rico, alam mo naman ang mommy mo, diba? Kapag sinuway natin siya, mas lalo lang siyang magagalit. Pero hindi tama. Sagot ni Rico, halatang naiirita. Ayoko nang makita kang pinapahiya sa harap ng mga tao. Hinawakan ni Alona ang kamay ng asawa. Kaya ko. Wala ako dito para makipagsabayan sa kanila. Basta't kasama kita, sapat na. Pero sa puso niya may kaba na. Dumating ang araw ng ingrandeng party. Maaga pa lang ay nagsimula nang dumating ang mga caterer, florist at mga decorator. Ang mansyon ay nagmistulang palasyo. Mga ilaw na kumikislap sa bawat sulok. Carpet na kulay pula. At musika ng isang live orchestra. Habang ang lahat ay nag-aayos, dinala si Alona ng isang katulong sa kanyang kwarto. Nakasabit doon ang kulay abo na gown na bigay ng Donya. Ma'am, dito ka raw po mag-ayos, utos ni Doña Belen. Kayo na raw ang magbihis mag-isa. Hinaplos ni Alona ang tela, malamig at magaspang. Habang iniisip niyang isuot ito, naramdaman niyang parang unti-unti siyang gigiba. Ngunit pinilit niyang maging matatag.
Bandang gabi, isa-isang dumating ang mga bisita. Mga babae na nakasuot ng makikinang na gown mula Dior, Gucci at Chanel. May mga mamahalin pang alahas na kumikislap sa kanilang leeg at pulso. Pagdating ni Alona, lahat ng mata ay napalingon. Ang kanyang simpleng gown ay tila kakaiba sa marangyang kapaligiran. May mga nagbulungan agad. Siya ba yung asawa ni Rico? Grabe, parang hindi naman siya nabebelong dito. Bakit hindi binilhan ni Rico ng matinong gown? Narinig lahat ni Alona ang mga bulungan. Pinilit niyang ngumiti. Kahit ramdam niyang sumasakit ang dibdib niya. Mula sa dulo ng hall, nakatingin si Doña Belen. Nakangisi siya, halatang natutuwa sa eksenang nagaganap. Perfect! Bulong niya sa kaibigang katabi. Now, everyone sees the truth. She doesn't deserve my son. Habang si Alona ay pilit na nag-a-assist sa ilang bisita, may lumapit na babaeng mataray ang ngiti. Hi, Alona, right? Love your unique gown. Where did you get it? Ukay-ukay? Tumawang mga kasama niya at iniwan siya nakatayong mag-isa. Sa gitna ng hiya, lumapit si Rocco at agad siyang inalalayan. Don't mind them. Bulong niya habang hawak ang balikat ng asawa. You're still the most beautiful woman here. Naluha si Alona, ngunit pinahid niya agad ito para hindi mahalata. Kahit papaano, ramdam niya na may isang taong hindi siya pinapabayaan. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, may isa namang lalaki na kasuot ng itim na suit na tahimik na nakamasid mula sa labas ng bintana. Naka-dark shade siya kahit gabi. Sa kamay niya, may hawak na maliit na notebook kung saan nakasulat ang pangalang Alona Ilustre. Ito na ang pagkakataon. Mahina niyang sabi sa driver. Soon, we will take her. Hindi pa alam ni Alona na sa likod ng lahat ng kahihiyan, may mas malaking kapalarang naghihintay sa kanya. Nang dumating ang toast, tumayo si Doña Belen sa gitna ng hall. Ladies and gentlemen, salamat sa pagdalo. Tonight, I present to you the future of the Ilustre family. Hinila niya si Rico papunta sa harap. Kasunod nito, tinawag din niya si Alona. Habang nakatayo si Alona sa tabi ni Rico, narinig niya ang malakas na bulungan ng mga tao. Lahat ay nakatingin sa kanya, sa kanyang simpleng gown. Ito ang napili ng anak ko, patuloy pa ni Doña Belen. A simple girl from the province. Walang karangyaan, walang koneksyon. But this is what love looks like. May halong biro at insulto ang tono ng Donya at muli na namang nagtawanan ang ilan. Nakatayo lamang si Alona. Nakangiti pero nanginginig sa loob. Pinilit niyang maging matatag kahit alam niyang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga. Sa gabing iyon, nagsimula ang pinakamalaking public humiliation na pagdadaanan ni Alona. At hindi pa yon ang pinakamasakit. Ramdam ni Alona ang bigat ng bawat tingin sa kanya habang dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng malawak ng hall ng Ilustre Mansion. Nagniningning ang mga chandelier sa kisame. Parang nagsasayaw ang liwanag nito sa mga mamahaling alahas ng mga bisitang pawang mayayaman at kilalang personalidad sa lipunan. Ang ilan, palihim na nagbubulungan at napapatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat kung bagay pa siya sa mundong ginagalawan ng pamilya Ilustre. Nakahawak siya sa laylayan ng kanyang simpleng gown. Ang puting tela ay manipis, halatang mumurahin kumpara sa makukulay na kumikinang na designer dress ng mga babaeng dumalo. Ramdam niya ang hapde ng hiya pero pinipilit niyang umiti. Naaalala niya pa ang bilin ng kanyang nanay sa probinsya. Kapag pinapahiya ka, huwag mo hayaan na masirang dangal mo. Tumindig ka pa rin. Sa dulo ng hall, nakaupo si Doña Belen. Nakataas ang baba. Ang mukha'y puno ng kumpiyansa at lamig. Parang siya ang reyna ng gabi.
At lahat ng tao ay handang sumang-ayon sa kanya. Alona, iha. Malakas na tawag ni Doña Belen. Sapat na para mapalingon ang lahat. Ba't parang napakapayak ng damit mo? Hindi ba't may dress code tayo ngayong gabi? Nagkatinginan ng mga bisita at may mga nagsimulang magtawanan ng marahan. May isa pang ginang na nakaupo sa malapit ang bumulong. Akala ko ba asawa siya ng anak ng ilustre? Pero parang galing lang sa department store ang suot niya. Namula si Alona pero pinilit niyang ngumiti. Pasensya na po, Donya. Ito lang naman po kasi ang... Ito lang po? Diyos ko, Rico. Singhal ni Donya, sabay lingon sa anak. Ganito ba ang babaeng pinili mong pakasalan? Ni hindi malang marunong umangkop sa klase ng pamilyang pinasok niya. Napayo ko si Rico. Halatang hindi alam ang isasagot. Pero bago pa tuluyang matapos ang usapan, dumating ang mga waiter dalang trays ng mainit na pagkain. Isa roon ang lumapit kay Doña Belen, dalang mangkok ng sabaw. Mabilis namang kinuha ng matandang sandok. Pinuno ang isang tasa, pero hindi niya ito inilapag sa mesa. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit kay Alona. Siguro, iha. May pait sa boses niya. Kailangan mong matutunan kung paanong magiging presentable ang isang tunay na ilustre. Bago pa makakilos si Alona, ibinuhos ni Doña Belen ang mainit na sabaw sa kanyang dibdib at baso. Napatili si Alona, napaatras sa talos mabitawan ang hawak na bag. Ramdam niya ang init na parang tumutusok sa balat niya. Kasabay ng lagkit ng sabaw na dumadaloy pababa sa kanyang gown. Saglit na natahimik ang paligid, pero agad ding sumunod ang tawa at bulungan ng mga bisita. Diyos ko, tingnan niyo siya! May lalaking sumipol pa. Parang hindi marunong ng etiquette, sabi ng isa. Bagay nga lang sa kanya yan eh. Hindi naman siya nabebelong dito. Ang mga salitang yon ay parang maliit na kutsilyong tumatama sa puso ni Alona. Napatitig siya kay Rico. Naghahanap ng kakampi, ng kahit anong pagtatanggol. Ngunit nananatiling nakatayo ang asawa. Tikom ang bibig. Nakayuko na para bang hindi siya ang taong dapat lumapit at magprotekta. Nakita niyang pinisil ni Rico ang mesa. Parang gustong kumilos pero pigil na pigil. Natatakot sa tingin ng ina. Rico, bulong ni Alona. Nanginginig ang tinig. Pero wala siyang nakuhang tugon. Dama niya ang bigat sa dibdib, parang binagsakan ng bato. Unti-unting nalalabo ang paningin niya dahil sa luha. Pinilit niyang huwag umiyak, pero hindi niya kinaya. Humalakak muli si Doña Belen. Oh, ayan mga kaibigan. Pasensya na kayo. Mukhang hindi sanay sa ganyang klaseng pagtanggap ang ating bagong miyembro ng pamilya. Probensyana kasi. Nagpatuloy pa ang tawanan ng mga tao. May ilang naglabas ng cellphone. Palihim na kinukunan ng eksena. Hindi na nakayanan ni Alona. Hinawi niya ang laylayan ng gown at mabilis na tumakbo palabas ng hall. Ang mga hakbang niya ay mabilis. Halos madapa habang sinusundan siya ng tawanan at bulungan ng mga naiwan. Paglabas niya ng malaking pintuan ng mansyon, sakalang bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Ramdam niya ang hapde ng balat na nadaplisan ng mainit na sabaw. Pero higit pa roon, ang sakit ng kahihiyang pinagdaanan. Sa bawat hikbi niya, naririnig niya pa ang mga tawa at insulto. Parang paulit-ulit na dumadagundong sa kanyang tenga. Napatigil siya sa malawak na hardin ng mansyon. Humawak sa dibdib at huminga ng malalim. Nagtanong siya sa sarili. Ito ba talaga ang buhay na pinili ko? Kaya ko pa bang tiisin lahat ng ito? Alang-alang kay Rico. Ngunit isang bagay lang malinaw. Sa gabing yon, unang beses siyang nadama na hindi siya trinato bilang asawa, kundi bilang isang bisitang hindi kailanman tatanggapin. Hingal na hingal si Alona habang nakasandal sa malaking gate ng mansyon. Namumugto ang mga mata niya
Basang-basa ang luha, ang pisngi. Ang abonggaw na kanina'y simple lang, ngayoy puno ng mantsa ng sabaw at lagkit. Sa gilid ng hardin, narinig pa niya ang alingaw-ngaw ng tawanan mula sa loob ng party. Parang nanonood hanggang buto ang hiya at sakit. Pinilit niyang maglakad palabas ng driveway. Hawak ang dibdib na parang hindi makahinga. Malayo pa lang, may naaninig na siyang ilaw ng sasakyan sa dilim ng kalsada. Hindi niya ito pinansin. Ang gusto niya lang ay makalayo kahit saglit. Ngunit hindi niya alam, may mga matang nakatutok sa kanya. Sa loob ng sa gilid ng mansyon, ang itim na kotse nakaparada ilang metro lang ang layo. May lalaki nakaupo sa likuran. Naka-dark suit ito. Makinis ang hiwa ng buhok at may malalim na titig na nakatutok kay Alona. Sa kandungan niya naman, nakalapag ang isang folder na makapal, puno ng mga dokumento at letrato. Binuksan niya ito at marahang binuklat. Lumantad ang isang pahina na may malinaw na pangalan. Alona D. Ramirez, Ilustre. Kasama ng pangalan ay ilang larawan. Ang kasal, ilang candid shot sa probinsya at pateletrato niya sa isang maliit na palengke. Bahagyang ngumiti ang lalaki, pero hindi iyan ngiti ng tuwa. Isa iyong misteryosong ngiti, puno ng kumpiyansa at lihim na alam lang niya. Boss, tawag ng driver mula sa harap. Sigurado po ba kayo na siya na yon? Itinaas ng lalaki ang folder at tumingin muli kay Alona na ngayon ay naglalakad ng mabagal. Halos madapa sa kahabaan ng daan. Oo, siya nga ang nasa listahan at hindi ako maaaring magkamali. Tahimik ang driver, nakatingin sa rear view mirror. Handa na ba ang convoy? Tanong ng lalaki at malamig ang tono. Handa na boss, nakaabang 2 sasakyan sa kabilang kanto. Isang tawag lang. Isinara ng lalaki ang folder at marahang tumingin sa labas ng bintana. Sa ilalim ng mga ilaw ng poste, kitang-kita niya ang mukha ni Alona. Pagod, sugatan ng dignidad, pero may kakaibang aura na hindi niya inaasahan. Hindi niya alam, bulong niya sa sarili, na matagal na siyang hinahanap. Tumikim siya, tsaka dahan-dahang nag-utos. Nakita ko na siya. Ihanda ang convoy. Mabilis na tumango ang driver. Sabay abot ng cellphone. Boss, tatawagan ko na sila. Hindi pa. Pigil ang lalaki. Intayin muna natin siya makalayo sa mansyon. Ayoko madama yung mga ilustre. Hindi pa ito ang tamang oras. Saglit na tahimik ang loob ng kotse. Tanging tikatik ng ulan sa windshield ang maririnig. Sa labas naman, hindi namamalaya ni Alona na sinusundan na pala siya ng tingin. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, sinubukan niyang tawagan si Rico gamit ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang tinatype ang pangalan ng asawa. Ngunit bago pa niya pindutin ang call button, pinunasan niya ang luha at nagdalawang isip. Makikinig ba siya sa akin? Kaya ba niya akong ipagtanggol? Sa loob ng kotse, pinagmasdan siya ng lalaki. Kinuha nito ang maliit na recorder sa bulsa ng coat at pinindot. Subject located. Female. Condition. Fragile but intact. Target confirmed. Nang marinig iyon ng driver, napatingin siya ulit sa rearview mirror. Ano pong plano natin, boss? Kukunin ba natin siya ngayong gabi? Bahagya namang umisi ang lalaki at nagtagal ng tingin kay Alona na ngayon nakaupo sa gilid ng kalsada. Hawak-hawak ang tuhod, umiiyak ng tahimik. Hindi pa. Pero siguraduhin mong hindi siya mawawala sa paningin natin. Kung kinakailangan, iparada mga tao sa paligid niya. Hindi siya dapat mawala. Roger that. Muling bumalik sa katahimikan ng loob ng kotse. Ngunit ang malamig na presensya ng misteryosong lalaki ay sapat na para magbigay ng bigat sa hangin. Sino siya? At anong koneksyon niya kay Alona? Maya-maya binuksan niya muli ang folder at tinitigan ng isa pang papel. Isang birth certificate. Doon malinaw ang pangalan ni Alona.
Pero may nakasulat na pulang tinta sa gilid. Key asset. Isinara niya ito at sabay nagsindi ng sigarilyo. Habang unti-unting bumabalot ang usok sa loob ng sasakyan, bumulong siya na halos walang emosyon. Sa wakas, nahanap din kita. Samantala, hindi pa rin alam ni Alona na mula sa gabing iyon, may mga matang laging nakasunod sa bawat galaw niya. Tahimik na nakaupo si Alona sa maliit na bench sa labas ng mansyon matapos ang lahat ng kahihiyan. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi lang dahil sa ginawa ni Doña Belen, kundi dahil muli na namang bumalik sa alaala niya ang nakaraan. Para bang lahat ng sakit na tinago niya sa mahabang panahon ay biglang bumukas. At ang mga sugat na akala niyang naghilom na ay sariwa na namang sumasakit. Bata pa lamang si Alona, elementary pa lang, nang pumanaw ang kanyang ina. Siya lang nag-iisang nagpalaki sa sarili niya. Hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Sa tuwing nagtanong siya, ngiti lang at pagyakap ang sagot ng kanyang ina. Sa maliit nilang bahay sa probinsya, masaya pa rin sila kahit simple lang ang buhay. May maliit na tindahan ng kanyang ina, mga bigas, delata at kaunting paninda. Doon nila kinukuha ang pang-araw-araw na pangangailangan. Nang mawala ang kanyang ina, iniwan siya nito ng maliit na ipon at ari-arian. Pero bata pa si Alona, hindi niya na alam kung paano hawakan ng pera. Ang mga madreng kaibigan ng kanyang ina ang tumulong gumabay sa kanya. Ang ipon, ginamit sa pagkain at tuition para makapasok siya sa eskwela. Pero pagdating niya ng high school, naubos na ang lahat. Doon na siya dinala ng mga madre sa kumbento. Hindi siya iniwan. Tinuring siyang parang anak. Sa araw, pumapasok siya sa public school. Sa gabi, tumutulong siya sa kumbento. Nagwawalis, nag-aayos ng hardin at minsan nagluluto para sa mga madre. Madalas habang nag-aaral siya sa ilalim ng mahina at dilaw na ilaw sa pasilyo, naiisip niya ang kanyang ina. Naaalala niya ang mga salitang binitiwan nito bago mamatay. Alona, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May bantay ang Diyos sa'yo at may dahilan ng lahat. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng huling linyang iyon. Pero iyon ang naging lakas niya para magpatuloy. Habang lumalaki siya, may mga pagkakataong pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya mula sa malayo. Kapag naglalakad siya pa uwi mula sa eskwela, may sasakyang nakaparada sa kanto. Kapag tumitingin siya, bigla itong umaalis. Nung una, iniisip niyang guni-guni lang, pero paulit-ulit itong nangyayari. Minsan nakikita niyang isang lalaki, nakasuot ng maayos na Amerikana, nakatayo sa labas ng gate ng paaralan. Matagal itong nakatitig sa kanya, pero hindi lumalapit. Nang lapitan niya, agad itong sumakay sa kotse at umalis. Hindi niya makalimutan ang kakaibang takot at hiwagang dala ng mga sandaling iyon. Sino sila? At bakit siya sinusundan? Sa mga panahong yon, unti-unti ring natututo si Alona na tumayo sa sarili niyang paa. Nakapagtapos siya ng high school sa tulong ng kumbento at pumasok sa college gamit ang scholarship. Doon siya nakilala ni Rico, isang binatang tila galing sa ibang mundo. Maganda ang naging umpisa. Pinaparamdam sa kanya ni Rico na siya'y mahalaga, na kahit galing siya sa simpleng buhay, deserve pa rin niyang mahalin. Hindi nagtagal na uwi iyon sa kasal. Ngunit sa likod ng kasal na iyon, dala-dala pa rin niya ang mga tanong mula pagkabata. Sino ang mga taong sumusubaybay sa akin? May kinalaman ba sila sa hindi ko kilalang ama? Habang hawak-hawak ni Alona ang sariling dibdib sa bench, bumalik ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang lahat ng kahihiyan at sakit na tinanggap mula kay Doña Belen ay parang pagsabog ng lahat ng bigat na kinikimkim niya mula pagkabata. Bakit ganito lagi? Mahina niyang bulong. Bakit ako ang laging tinatapakan? Ano bang kasalanan ko? Hindi niya alam na habang umiiyak siya, may mga mata namang nakamasid mula sa dilim. Mula sa loob ng isang itim na kotse na nakaparada hindi kalayuan sa gate ng mansyon. Sa loob ay isang matandang lalaki ang hawak ang makapal na folder. Naroon ang mga larawan ni Alona mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan.
Lahat ng larawan ay kuha mula sa malayo. Palihim. Nakita ko kung paano siya lumaki. Mahinang sabi ng lalaki, habang nakatingin sa litrato ni Alona noong nasa kumbento pa. Ngayon, handa na siguro ang panahon. Tumango ang kaniyang kasama. Isang lalaki ring may otoridad ang tindig. Kung ganun po, ihahanda na natin ang lahat. Hindi na siya pwedeng manatili sa ganitong sitwasyon. Magdamag na halos naglakad si Alona, dala ng hiya at bigat ng loob. Sa bawat hakbang niya, parang bumibigat lalo ang paa niya. Pero sa kabila ng lahat, isa lang ang malinaw sa isip niya. Kailangan niya nang tapusin ang lahat. Hindi siya pwedeng manatili sa bahay ng mga ilustre kung saan araw-araw ay purong sakit lang ang mararanasan niya. Kaya kinabukasan, pinilit niyang bumalik sa mansyon. Hindi para humingi ng tawad, hindi rin para makipag-ayos, kundi para kunin ang mga gamit niya at tuluyang magpaalam. Pagdating niya sa harap ng malalaking gate, ramdam niya agad ang mga matang nakatingin mula sa mga gwardya. Napansin din niya ang ilang kapitbahay na nagbubulungan habang papasok siya. Kahit wala silang sinasabi ng malakas, alam niyang siya na naman ang sentro ng tsismis. Pagbukas ng pinto, agad siyang sinalubong ng malamig na tinig ni Doña Belen. "Oh, nagbalik ka." Sarkastikong bungad nito habang nakaupo sa malambot na sofa, hawak ang tasa ng kape. "Akala ko tumakas ka na kagabi. Ano to? May naiwan kang dignidad na babalikan?" Hindi nagsalita si Alona. Diretso siyang umakyat sa kwarto nila ni Rico at nagsimulang mag-impake ng mga damit. Isa-isa niyang inilagay ang mga gamit sa lumang maleta na dinala pa niya mula sa probinsya. Sumunod agad si Doña Belen. Bitbit naman ang mga maanghang na salita. "Magaling! At least may konting hiya ka pa. Pero tandaan mo, kahit na lumabas ka sa bahay na to, hindi mabubura na dinungisan mo ang apelyido ng pamilya Ilustre." Tumigil sandali si Alona, huminga ng malalim, at pinilit na huwag pumatol. Ngunit nang makita niyang kinuha ni Doña Belen ang isa sa mga damit niya at itinapon sa sahig, hindi niya na kayang napigilan ang manginig ang boses. "Hindi ko na po kayo gugulahin pagkatapos nito, Doña." Mahina, ngunit matatag niyang sabi. "Kukunin ko lang mga gamit ko at aalis na ako." "Yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo," sagot ni Doña Belen, nakangisi. "Buti naman at natuto kang umayon sa akin. Dahil kahit si Rico, alam niyang hindi ka karapat-dapat." Saktong dumating si Rico galing sa opisina. Kita agad sa mukha nito ang pagod at inis. Nang makita niyang nag-impake ang asawa, lumapit siya. "Alona, ano ginagawa mo?" tanong niya at halatang nagugulat. Huminto si Alona at tinitigan siya ng diretso. "Aalis na ako, Rico. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya araw-araw na ipamukha sa akin ng nanay mo na wala akong halaga." "Rico!" singit naman agad ni Doña Belen. "Tingnan mo ngang babaeng yan. Dramadora. Ginagawa pang teleserye ang buhay natin. Kung hindi ba siya mahina, tatagal ba siya dito?" Napakuyom ang kamao ni Rico. Kita sa kanya ang labis na pagkadismaya. "Ma, sobra ka na. Hindi na tama ang ginagawa mo kay Alona." Napangiti si Alona nang marinig iyon. Ngunit agad ding napalitan ng lungkot nang marinig ang kasunod. "Pero Alona," tumingin si Rico sa kanya na puno ng agam-agam. "Baka dapat na muna sigurong umiwas ka. Hindi ko alam kung kaya ko pang balansehin kayo ni Mommy." Para namang binuhusan si Alona ng malamig na tubig. Akala niya, sa pagkakataong ito ay kakampi siya ng asawa. Pero heto't mas pinili pa rin itong hindi tuluyang kumampi sa kanya. "Ganun ba, Rico?" Mahina ngunit puno ng sakit ang tinig niya. "Kaya mo akong hayaan kahit nakikita mong nilalapastangan na ako?" Tahimik si Rico, hindi makatingin ng diretso. "Alona, intindihin mo naman.
Aniya, mahirap lang sa ngayon, oo. Pero ayoko mawala ka. Ayoko rin magkasira kami ni Mommy. Napailing si Alona sabay punas ang luha. Hindi mo ako pinilit. Hindi mo ako kayang ipaglaban. Ngayon ko lang talaga naintindihan. Naglakad siya pabalik sa kama, isinara ang maleta, at inihila ito papalabas ng kwarto. Habang naglalakad siya sa hallway, sumigaw pa si Doña Belen mula sa likod. Tama yan! Umalis ka na! At siguraduhin mong hindi ka na babalik dahil hindi ka na muling tatanggapin sa bahay na to. Huminto si Alona sa may pintuan. Lumingon sandali. Hindi para makipagtalo, kundi para bigyan ng huling sulyap ang buhay na iniwan niya. Ang buhay na puno ng pang-aapi at pangungutya. At salamat din po, Donya. Mahina niyang sagot, pero matalim ang titig. Salamat sa pagpapaalala kung sino ako sa harap ninyo. Dahil sa inyo, natutunan kong mas piliin ang sarili ko. Bumagsak ang katahimikan sa buong mansyon. Si Rico hindi makakilos. Si Doña Belen napahinto sa ngisi. Lumabas si Alona, dala ang maleta. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang kakaibang lakas sa loob niya. Kahit masugatan ng puso. Ngunit sa labas ng mansyon, nakabuntot pa rin ang mga matang mula sa itim na kotse. Hindi pa rin niya alam na mas malaking lihim ang naghihintay sa kanya. Si Alona ay papalabas na ng mansyon. Hawak ang maliit niyang bag na may ilang gamit. Tahimik ang driveway. Tanging ang malamlam na ilaw lang ng garden at poste ang naglalaro sa kanyang mukha. Ramdam niya pa rin ang kaba at pait ng nakaraang gabi. Ngunit determinadong tapusin ang eksena sa dignidad. Sa loob ng mansyon nakatayo si Doña Belen, nakamasid sa gate kasama ang ilang katulong. Ang mukha niya ay puno ng galit, ngunit may halong kaba. Dahil alam niyang may pinaghahandaan si Alona sa sariling paraan. Tahimik si Rico sa lobby, nanonood ng malaking bintana ng foyer. Hindi pa rin siya kumikibo. Ang puso ay naguguluhan sa pagitan ng ina at asawa. Nakita niya ang bawat galaw ni Alona at ramdam ang sakit sa dibdib. Alam niyang pinapahiya ng ina ang kanyang asawa. Ngunit takot siyang kumilos. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sirena mula sa kalye. Nagulat si Doña Belen sa tunog, pati ang mga katulong. Ang bawat mata ay nakatingin sa kalsada. Halos suminto sa paghinga ni Doña Belen nang marinig ang sabay-sabay na tunog ng motor at makina. Mula sa kanto ay dumagundong ang lupa. Isa-isa lumalapit ang 30 makintab na sasakyan, nakaayos sa perpektong linya. Ang convoy ay kintab, matibay, at kumikintab sa ilaw ng mansyon. Walang alinlangan, kitang-kita ang lakas ng presensya at kapangyarihan sa bawat kotse. Naglakad palabas ang ilang bodyguards mula sa mga sasakyan. Nakaitim na suit, matikas ang tindig, kasunod ang sandalo, nakauniforme at may hawak na armas. Nagpoposisyon sa paligid ng gate at driveway. Parang nagtatayo ng fortress sa paligid ni Alona. Si Alona naman huminto sa driveway. Hindi siya makapaniwala. Ang eksena ay kasing dramatic ng mga nakikita niya sa pelikula. Pero mas nakakatakot dahil tunay at malapit sa kanya. Si Doña Belen naman nanlalaki ang mga mata. Anong ibig sabihin nito? Halata ang kaba sa boses niya. Pati ang mga katulong niya ay nanlamig, hindi makagalaw. Tahimik si Rico sa lobby, nakamasid. Hindi pa rin siya kumikibo. Pero ramdam ang tensyon. Alam niya na may nangyayaring bagay na lampas sa kontrol ng ina. Halos hindi siya makapaniwala sa laki ng convoy at sa profesionalismong dala ng mga bodyguards at sandalo. Si Alona naman, bagamat nanginginig, dahan-dahang naglakad sa gitna ng driveway. Napansin niya ang pagkakaayos ng mga guards, ang presensya ng bawat isa sa kanila, at ang kabuuang katahimikan na parang nakatingin sa kanya ang buong mundo. Miss Alona? Mahinang sabi ng isang escort mula sa convoy.
Ito po ang simula ng bagong yugto para sa inyo. Huwag po kayo matakot. Huminga si Alona ng malalim. Ang eksena ay kakaiba. Hindi siya pinalalabas na takot, kundi may kasamang respeto at proteksyon. Ang presensya ng convoy ay nagpapakita na may puwersa, kapangyarihan at plano na higit pa sa inaakala niya. Si Doña Belen nanlamig at halos mawala ng boses. Hindi siya makagalaw sa harap ng eksena. Ang galit at inggit ay malinaw, ngunit wala siyang magagawa. Hindi niya kontrolado ang sitwasyon. Ngayon, siya ang nakatanaw sa lakas na mas mataas kesa sa kanya. Habang nakatayo si Alona sa driveway, nakaramdam siya ng halo ng takot, kuryosidad at hiwaga. Alam niya simula ngayon magbabago ang buhay niya. Isang kabanata na puno ng misteryo at kapangyarihan na hindi niya inaasahan. Tahimik na nananatili ang convoy, parang nakatingin sa bawat galaw ni Alona, handang protektahan siya sa anumang panganib. Ang mga sundalo at bodyguards ay nakaposisyon sa perpektong linya at ang katahimikan ay nagbigay ng suspenseful at cinematic na aura sa eksena. Sa driveway naman ng mansyon nagulat si Doña Belen sa bigat ng presensya ng convoy. Si Rico nakamasid sa lobby, ramdam ang kabog ng puso, at si Alona tahimik ngunit handang harapin ang lahat para sa bagong yugto ng kanyang buhay na malapit nang magsimula. Huminga ng malalim si Alona habang tinatahak ang driveway, kasabay ng mga bodyguards na nakaposisyon sa paligid. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kaba at takot, hindi dahil sa anumang banta, kundi dahil sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Ang mga mata niya ay nakatingin sa itim at kintab na limousine na nakaparada sa tapat ng gate. Ang sasakyan ngayon ay tila simbolo ng isang bagong mundo na hindi niya inaasahang makilala. "Relax lang po, Miss Alona," mahinang sabi ng isa sa mga escorts. Isang matangkad at matipunong lalaki. "Kami lang po magbabantay sa inyo. Walang makakaabala." Humarap si Alona sa gate at bahagyang napansin ang mga sundalo at bodyguards. Sabay na bumubuo ng isang perpektong gwardya sa paligid ng limousine. Para bang isang fortress ang nakapalibot sa kotse. Humanga siya sa profesionalismo ng bawat isa at bahagyang nakalimot sa kaba. Para saan lahat ng to? Bulong niya sa sarili habang patuloy na sumusunod sa escort sa gilid ng kotse. Ang mga hakbang niya ay dahan-dahan, pilit na pinaparamdam sa sarili na hindi siya dapat matakot. Kahit ang bawat mata sa paligid ay tila nakamasid sa bawat kilos niya. Sa harap ng limousine, bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matandang lalaki. Nakabarong, maayos ang tindig, at may presensya na nagpapakilos ng respeto sa kahit sino mang makakakita sa kanya. May dala siyang maliit na folder, tila may kasamang importanteng dokumento. Ngunit ang focus niya ay diretso sa batang babae na papalapit sa kanya. "Alona?" Ang pangalan ay tila musika sa hangin, ngunit may kasamang bigat na hindi niya kayang pigilan ni Alona. Huminto siya at muling tumingin sa matanda. Ang mga mata niya ay nanlaki. Hindi siya makapaniwala. Sino po kayo?" Tanong niya na ang tinig ay nanginginig, halo ng takot at hiwaga. Ngumiti naman ang matanda. "Ako ang iyong ama." "Ama?" Tumigil si Alona. Halos hindi siya makapaniwala. Ang puso niya ay mabilis na tumibok at ang luha na pinipigilan niya kanina ay muling sumabog. Ano po?" "Alona, matagal na kitang hinahanap." Sagot ng matanda. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay, handang hawakan ng balikat ng dalaga. "Ako si Don Emilio, dating presidente ng bansa. Ang anak kong hinahanap ko ng buong buhay ko ay nandito na sa harap ko." Hindi naman makapaniwala si Alona. Ang bawat detalye ng mukha, ang bawat tono ng boses, tila may kakaibang kilig at takot na sabay na dumadaloy sa kanyang katawan. Pero, paano po?"
Tanong niya na parang nag-aalangan na maniwala. Bakit ngayon ko lang po kayo nakikita? Maraming dahilan, anak. Malumanay at may bigat ang boses ni Don Emilio. May mga taong gustong itago ka sa akin noon. Pero ngayon handa ka na. At handa na rin ako na ipakita sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman. Ang mga escorts at bodyguards, pati ang mga sundalo sa paligid ay nananatiling tahimik. Hindi naglalapit ng anumang sagot o kilos. Alam nila ang mga momentong ito ay personal at dapat lamang harapin ni na Alona at ng matanda. Ang tatay ko? Bulong ni Alona na halos hindi niya na marinig ang sariling boses. Ang damdamin niya ay halo-halo. Lungkot, galit at labis na kuryosidad. Hindi ko po kayo kilala. Pero, tama po ba ito? Alona, naniniwala ako na alam mo sa puso mo ang tama. Sagot ni Don Emilio. Habang dahan-dahang inilapit ang kamay at hawak ang braso niya. Hindi ko inasahan na makita ka sa ganitong paraan. Pero ngayon, ito ang pagkakataon para magsimula tayong muli. Tumitig si Alona sa matanda. Hindi alam kung dapat ba siyang umiyak o umiti. Ang damdaming matagal nang nakatago ay biglang lumabas. Ang pagkakulong ng mga tanong, ang sakit sa pagkakahiwalay sa nanay, ang pangarap na magkaroon ng ama, lahat ay bumagsak sa isang saglit. Ang nanay ko, namatay siya nung bata pa ako. Bulong ni Alona na halos napapaluha. Siya lang ang nakilala ko. Paano po ninyo ako hinanap? Ngumiti naman si Don Emilio. May halong lungkot at pagmamahal sa mata. Ginamit ko ang lahat ng paraan para hanapin ka. Mga taong matapat sa akin na nagbantay sa'yo mula sa malayo. Ngayon, nandun ka sa harap ko at hindi kita palalampasin. Biglang napatingin si Alona sa paligid. Ang limousine, ang convoy, ang mga bodyguards at sundalo na parang nakaposisyon para sa isang espesyal na okasyon. Naiintindihan niya ngayon na hindi ito basta coincidence. Ang lahat ng nangyayari ay may dahilan at may planong mas malaki kesa sa inaakala niya. Don Emilio, bulong niya na halos hindi marinig. Hindi ko po alam kung paano magsisimula. Hindi mo kailangang magsimula kaagad. Sagot ni Don Emilio. Mahina at mahinahon. Isa lang ang importante. Nandoon ka sa harap ko. Ngayon, sabay nating haharapin ang lahat ng dapat harapin. At bibigyan ka ng pagkakataon na malaman ang lahat ng nakaraan mo. Si Alona, bagamat nanginginig pa sa dami ng emosyon, dahan-dahang hinawakan ng kamay ni Don Emilio. Ramdam niya ang init, ang seguridad, at higit sa lahat, ang pagmamahal na matagal niya nang hinahanap. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi siya nag-iisa. Ang batang babae na dati nilalait, pinapahiya at iiwan sa sariling mundo, ngayon ay nakatayo sa harap ng kanyang tunay na ama at handa nang harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Pagpasok ni Doña Belen sa kanyang silid, ramdam niya ang pait at init ng galit na unti-unting sumasabog sa dibdib. Hindi siya makapaniwala. Sa isang saglit lang, nagbago ang mundo ni Alona. Ang dating babae na nais niyang iwasan at apihin, ngayon ay may lakas na hindi niya maabot. May presensya, may proteksyon, at higit sa lahat, may pinagmula na mas mataas pa kaysa sa pamilya ilustre. Pumasok siya sa malawak na salamin ng kanyang silid. Tinitigan ang sariling refleksyon. Ang mukha niya ay matalim. May halong galit, pagkabigla, at inggit. Hindi. Hindi siya pwedeng umunlad sa harap ko. Bulong niya sa sarili. Habang marahang pinipisil ang braso niya sa kaba. Sa labas ng mansyon, kumakalat ang balita. Ang mga tauhan ni Don Emilio ay nakikipag-ugnayan sa ilang close contacts at business partners. Sa loob ng ilang oras,
Ang pangalan ni Alona ay bumilis ang kilala sa mga press release at social media. Isang batang babae na dati simpleng manugang ng ilustre. Ngayon ay anak na ng dating presidente. Ang mundo ay biglang nagbago sa isang saglit. Habang nakaupo sa malambot na sofa, naglabas si Doña Belen ng cellphone at nag-scroll sa mga online posts. Nakita niya ang mga litrato ng convoy, ng bodyguards at ng mga sundalo. Lahat ay nakaposisyon sa harap ng mansyon. Nakatingin sa babae na dati nais niyang apihin. Hindi niya alam kung ano nangyari. Ngunit, bakit siya? Tanong niya sa sarili. Ramdamang bigat sa dibdib. Ang galit ay nagiging kombinasyon ng pagkabigla at pagkainggit. Pumasok ang isa sa kanyang mga katulong. Nag-aalangan. Donya, kailangan po natin na magplano para kay Alona. Tumango naman si Doña Belen at muling tiningnan ang refleksyon sa salamin. Hindi ako matatalo. Hindi sa bahay ko. Hindi sa aking pamilya. At lalo na, hindi sa mundong aking kontrolado. Ang tinig niya ay malamig, puno ng determinasyon. Lumabas siya ng silid at dahan-dahang naglakad sa hallway. Bawat takbang ay tila may kasamang sumpa. Nakita niya ang bawat isa sa katulong. Mga gwardya at manager ng mansyon, lahat ay tahimik sa kanyang paligid. Makinig kayo. Bawat kilos ni Alona ay haharapin pabigat. Hindi siya dapat makaramdam ng kahit kaunting kaluwagan. Naiintindihan niyo ba? Yes, ma'am. Sabay-sabay na sagot ng mga katulong. Ramdam ang tensyon sa silid. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang opisina. Nagbukas ang drawer at dahan-dahang inilabas ang lumang journal. Isang talaan ng mga planong politikal, koneksyon, at lihim na impormasyon na kayang gamitin upang hadlangan ang sino mang aabante sa buhay niya. Binuksan niya ito at tinitingnan ang bawat pangalan at detalye. Kung kinakailangan, gagamitin ko lahat ng to. Lahat ng paraan ay karapat-dapat para mapanagot siya sa presensya niya ngayon. Si Doña Belen, bagamat nakaupo sa opisina, ramdam ang init ng galit na lumalawak sa kanyang utak. Naiinggit siya at hindi niya mawari kung paano niyang haharapin ang sitwasyon. Dati, siya ang nasa taas. Ang ilustre ang pinakamataas na pamilya sa lungsod. Ngunit ngayon, isang batang babae na hindi niya pinahalagahan dati ang may mas mataas na pinagmulan at impluwensya. Habang nakatitig sa journal, naisip niya ang bawat paraan upang pabagsakin si Alona. Mula sa maliliit na plano sa negosyo, sa pag-gather ng impormasyon tungkol sa personal na buhay ng dalaga, hanggang sa mga estratehiya upang sirain ang kanyang kredibilidad sa lipunan. Ang bawat hakbang ay kalkulado at punong-puno ng galit at pagkabigo. Sa kabila ng kanyang galit, may halong kaba si Doña Belen. Alam niyang ang laban na ito ay hindi magiging madali. Si Alona ay may proteksyon, may mga bodyguards, sundalo at pamilya sa likod na higit sa kanyang naunang kaalaman. Ngunit sa bawat tibok ng puso niya, lalo lamang na lumalakas ang determinasyon na hindi siya matatalo. Hindi ka pwedeng manalo, Alona. Bulong niya sa sarili, habang dahan-dahan namang bumabangon mula sa sofa. Hindi sa aking pamilya, hindi sa mansyon na to, at hindi sa mundo na aking kontrolado. Habang lumalabas siya sa opisina at naglalakad sa hallway, napansin niyang may mga katulong na sumusunod sa kanya. Tahimik ngunit handang sundin ang bawat utos. Ang presensya niya ay muling nagpapakita ng kanyang otoridad. Isang otoridad na hindi basta-bastang matitinag. Sa labas ng mansyon, naririnig niyang maliliit na tunog ng kota at daanan ng hangin. Ramdam niya ang bagong yugto ni Alona na unti-unting nagbubukas. Ngunit sa puso ni Doña Belen, isang tanging bagay lang ang malinaw. Hindi siya tatanggap ng pagkatalo at gagawin niya ang lahat upang mapanagot si Alona sa bagong kapangyarihang dumating sa buhay ng dalaga.
Habang nakatayo sa terrace, tinitingnan ang driveway at lumang garden ng mansyon, nanindigan si Doña Belen. Ang galit at inggit ay malinaw sa kanyang mga mata. Ngunit may mga halong plano, taktika at determinasyon. Alam niyang ang laban ay magsisimula sa susunod na araw. Isang laban na hindi lamang emosyonal, kundi pati sa kapangyarihan at katayuan sa lipunan. At sa puso niya, isang sumpa ang binitiwan. Hindi ka matatalo, Alona. Hindi sa mundong aking kontrolado. At hindi sa kahit anong paraan na kakailanganin ko. Ang ilustre, ako ang magtatagumpay. Tahimik ang loob ng itim na limousine. Si Alona nakaupo sa tabi. Ramdam ang kaba at halo-halong excitement habang nakatingin sa malawak na lansangan sa labas. Ang mga escorts ay tahimik lamang sa paligid. Nagpapakita ng profesionalismo ang hindi basta-basta. Ngunit sa bawat hakbang ng sasakyan, ramdam niya na may malalim na pagbabagong magaganap sa kanyang buhay. Biglang bumaling si Don Emilio sa kanya, ang matandang lalaki na dati kilala lamang sa kanya bilang matikas at may otoridad. Ngayon ay may malalim na halong lungkot sa mga mata. Alona, may isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Mahinang sabi niya, tumingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Tahimik naman si Alona. Ang dibdib ay mabilis ang pintig. Ramdam niya ang bigat ng katahimikan sa loob ng kotse. Parang bawat salita ni Don Emilio ay may bigat ng taon na nakatago. Matagal na kitang hinanap, anak. Patuloy ni Don Emilio. Bunga ka ng aking unang pag-ibig. Isang relasyon na minahal ko ng buong puso. Ngunit pinilit kaming maghiwalay ng mga kaaway ko sa politika. Tumango naman si Alona pero hindi pa rin siya makapaniwala. Ang mga mata niya ay nanlaki. Halos hindi makapaniwala sa sinabi ng matanda. Ako po? Anak ninyo? Bulong niya na halos hindi marinig ang tinig. Ngumiti naman si Don Emilio. May halong lungkot at pagmamahal. Oo, Alona. Hindi ko inasahan na makikita ka sa ganitong sitwasyon. Ngunit ang tadhana ay nagdala sa'yo sa harap ko. Lahat ng nangyari sa'yo, lahat ng hirap at pang-aapi, may dahilan na hindi mo pa alam. Dahan-dahang humawak si Alona sa braso ni Don Emilio at hindi niya mapigilan ang mga luha na pumatak. Ang damdamin niya ay bumabalik. Ang lahat ng sakit, lungkot at pagkakahiwalay sa nanay, ang kawalan ng ama at ang kawalan ng katiyakan ng kanyang buhay, lahat ay biglang lumabas. Pero bakit po ako tinago? Tanong niya at ang tinig ay nanginginig. Bakit hindi niyo ako hiningi nung bata pa ako? Ang mga kaaway ko sa politika. Paliwanag ni Don Emilio. Natatakot ng pagkakakilanlan mo ay maging banta sa kanila. Kaya't itinago ka nila sa isang lugar kung saan wala silang makontrol na makakaabot sa'yo. Lahat ay para protektahan ka, anak. Huminga si Alona ng malalim. Sinusubukan ayusin ang emosyon. Ang damdamin niya ay halo. Galit, lungkot, at labis na pagka-overwhelm. Ang bawat salita ni Don Emilio ay bumubuo ng puzzle na matagal niyang hinahanap sa sariling pagkatao. Hindi ko po alam kung paano ko tatanggapin ang lahat ng to. Bulong niya na halos pumikit sa sobrang dami ng emosyon. Ngunit ramdam ko na po, kahit ngayon lang, ang pagmamahal niya sa akin. Ngumiti si Don Emilio at dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Alona. Ang pagmamahal ko sa iyo, anak, ay hindi kailanman nawawala. Kahit sa mga taon na nagdaan, iniisip kita araw-araw. Ngayon, panahon na para malaman mo ang katotohanan at magsimula ng bagong buhay. Kasama ako. Habang nakatingin sa kanya, unti-unting bumabalik ang mga alaala ng pagkabata niya. Ang pagkamatay ng nanay, ang simpleng buhay sa probinsya, at ang pakiramdam na laging may kulang sa kanyang buhay.
Lahat ay nagkakaroon ng kahulugan ngayon. Hindi ko po akalain na ganito kalalim ang lihim. Bulong ni Alona, na may halong lungkot at gulat. Lahat po pala na nangyayari sa akin. May dahilan pala. Tumango si Don Emilio. Oo anak, lahat ng pagsubok, lahat ng hirap, ang bawat hakbang na ginawa mo ay naganda sa'yo para sa araw na to. Ngayon, handa ka nang harapin ang mundo bilang aking anak. At handa akong ipakita sa'yo ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa ating pamilya at sa nakaraan. Hindi naman mapigilan ni Alona ang mga luha. Ang emosyon ay labis na dumadaloy. Galit, lungkot, kuryosidad at higit sa lahat pagmamahal. Para sa unang pagkakataon, ramdam niya na siya ay may lugar sa mundo. May pamilya na tunay at hindi lamang sa pangalan kundi sa puso rin. Habang nakaupo sa limousine, dahan-dahang inilapit ni Don Emilio ang kanyang mukha sa kanya at sinabi, Alona anak, alam kong maraming tanong na nasa isip mo at maraming bagay na kailangang sagutin. Pero ang unang hakbang ay malalaman mo ang katotohanan. Lahat ay unti-unti nating haharapin at handa akong samahan ka sa bawat hakbang. Si Alona, bagamat nanginginig at umiiyak, ay nakaramdam ng kakaibang lakas. Ang lahat ng nakaraang pang-aapi at hirap ay nagiging simula ng bagong kabanata. Sa kanyang puso, isang bagong pag-asang sumiklab. Isang pagkakataon na magsimulang muli, kasama ang ama na matagal niya nang hinahanap. Sa bawat segundo na lumilipas sa limousine, unti-unting nagiging malinaw sa kanyang tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal. At kahit na na-overwhelm siya sa katotohanan, alam niya na sa wakas, hindi na siya nag-iisa. Ang hangin sa labas ay malamig, ngunit sa loob niya, ang damdamin ay mainit. Puno ng pag-asa, pagmamahal at lakas upang harapin ang bagong mundo na bukas na sa kanya. Tahimik ang silid ni Rico sa mansyon. Nakaupo siya sa kanyang leather chair. Nakatingin sa malawak na bintana na tanaw ang driveway at garden. Ang isip niya ay magulo, puno ng kontradiksyon. Sa isang banda, ramdam niya ang tungkulin sa pamilya. Sa ina na may galang, kayang kontrolado ang mundo at posisyon sa lipunan. Sa kabilang banda, naroroon naman si Alona, ang babae na minahal niya ng buong puso. Pinagsamantalahan at pinalad na maramdaman ang suporta at pagmamahal sa kanya. Dumating si Doña Belen sa silid. May dalang dokumento at nakasuot ng matikas, mahigpit na blazer. Ang galit at determinasyon sa mukha niya ay halata. Rico, mahinang panimula niya, pero ramdam ang bigat sa boses. Alam kong nararamdaman mo na hindi bagay si Alona sa'yo. Isa lang siyang probinsyana. Wala siya sa antas ng ating pamilya. Hindi ka niya makakamtan ng posisyon at reputasyon mo kung patuloy mo siyang ipaglalaban. Tahimik si Rico at hinahalo ang galit, lungkot at pagkalito. Inang, naiintindihan ko po. Pero hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi po ako ganon. Ngumiti naman si Doña Belen. Halatang may alam na masakit sa puso ng anak. Ganito, Rico. Kung mahal mo ang pamilya at kung mahal mo ang pangalan mo sa lipunan, hiwalayan mo siya. Bawiin mo ang sarili mo sa kapahamakan. Pagkatapos, maaari mo pang ayusin ang lahat at bumalik sa tamang landas. Ang puso ni Rico ay kumalog sa boses ng ina. Ang bawat salita ay parang pumutok sa kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang tama at mali. Ang pag-ibig niya kay Alona ay hindi basta-bastang mawawala at hindi niya magagawang sirain ng babae na naging kasama niya sa hirap at saya. Tumayo si Rico, dahan-dahan at matibay ang tindig. Inang, naiintindihan ko po ang concern ninyo, pero hindi ko pwedeng iwan si Alona. Siya ang asawa ko, siyang pinili ko, at siya rin ang minahal ko. Kung may problema man sa pamilya, ayusin natin ang magkasama at hindi sa pamamagitan ng paghiwalay o pang-aapi sa kanya. Ang galit sa mukha ni Doña Belen ay kitang-kita.
Ngunit may halong pagkabigla. Hindi niya inaasahan ng ganitong reaksyon mula sa anak na matagal niyang inalagaan at kontrolado. Rico, hindi mo naiintindihan ang lalim ng sitwasyon. Ang pamilya natin, ang reputasyon natin, ang pangalan mo sa lipunan, lahat ay nakataya. Sigaw niya na halatang nagtataas na ng boses. Ngumiti naman si Rico. Hindi sa pagiging mapanira, kundi sa kumpiyansa sa sarili. Inang, naiintindihan ko po lahat ng yon. Pero mas mahalaga po sa akin si Alona. Ang pamilya ay mahalaga. Pero hindi ko pwedeng iwan ang taong minahal ko at prinotektahan ko. Hindi ko hahayaang siya ang magsakripisyo para sa aking kapakanan. Tahimik si Doña Belen. Ramdam ang tensyon sa silid. Alam niyang hindi basta-bastang matitinag si Rico. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng halong respeto at galit sa parehong oras. Hindi mo alam ang magiging resulta nito. Patuloy pa ni Doña Belen. Ang tinig ay may halong babala at takot. Ang mundo ay hindi patas. May darating na pagsubok. At kung hindi mo siya iiwan, ikaw rin ang masasaktan. Umiling si Rico. Matibay ang mata sa ina. Alam ko po. Pero handa po akong harapin ang lahat ng yon. Hindi ko po siya iiwan. Siya ay bahagi na ng buhay ko. At hindi ko hahayaang sirain ng sino man ang relasyon namin. Kami po ay magsasama. At kami po ay lalaban. Sa sandaling iyon, ramdam ni Doña Belen na may bagong apoy sa puso ni Rico. Isang apoy na mas matibay kesa sa takot o presyon mula sa pamilya. Ang anak niya, na dating madaling maimpluwensyahan, ay nagsimula ng magkaroon ng sariling paninindigan. Huminga si Rico ng malalim at tumingin sa malawak na silid. Ang bawat pinto, bawat bintana, bawat kasangkapan sa mansyon ay tila sumasakse sa kanyang desisyon. Ang desisyon niya hindi lamang para kay Alona, kundi para rin sa sarili niya. Alona, bulong niya sa sarili habang naaalala ang mukha ng asawa. Ipaglalaban kita. Hindi kita iiwan. Hindi kahit sino o anuman na makakagawa sa akin na iwan ka. Si Doña Belen sa kabilang banda, naglakad palabas ang silid ng may halong galit at pagmumuni-muni. Alam niya, isang bagong yugto ang nagsimula. Isang yugto na puno ng pagtutol, laban at determinasyon mula sa anak niyang may sariling paninindigan. At sa loob ng silid, nananatili si Rico. Tahimik ngunit determinado. Ang puso niya ay malinaw. Ang kanyang asawa, si Alona, ay hindi niya basta iiwan. Ang laban ay nagsimula na, hindi para sa kanya lamang, kundi para sa pagmamahal na matagal niyang pinili. Maliwanag ang araw sa Maynila nang bumaba si Alona mula sa limo. Dinala siya sa isang exclusive venue sa Makati. Ang lugar ay napaka-classy. May malalaking chandelier, polished marble floors, at mga tanim na nagdadala ng natural na kagandahan sa loob. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya nang siya ay pumasok. Kasama si Don Emilio, ang dating presidente. Lumakad si Alona sa gitna ng ballroom. Tahimik ang paligid sa unang sandali at ramdam ang halong respeto at pagkagulat mula sa mga tao. Dati ang batang probinsyana na pinapahiya ng pamilya Ilustre, ngayon ay isa ng prominenteng miyembro ng elite society. Alona, mahina ngunit tiyak na boses ni Don Emilio. Ito na ang iyong bagong simula. Ito na ang mundo na nararapat sa iyo bilang aking anak at tanging tagapagmana ng aming pamilya. Gamitin mo ito at ipakita mo sa lahat kung sino kang talaga. Ang mga bisita ay dahan-dahang pumapalakpak. Hindi ito basta palakpak. Ito ay respeto, paghanga at kaunting pagkagulat na ngayon ay nakaharap nila ang batang babaeng dati tinutukso sa simpleng buhay. Habang naglalakad si Alona sa gitna ng ballroom, naramdaman niya ang mga titig ng mga tao. Mga dating manlalait, ngayon ay tila nagtataka at may halong pagkagiliw sa kanya.
Ang bawat galaw niya ay elegante at natural. Hindi pilit, ngunit may aura ng confidence na hindi nila inaasahan. Tahimik lang sa isang sulok si Rico. Pinagmamasdan ng asawa. Ramdam niya ang bigat ng nakaraang mga buwan. Ang mga sandali na napahiya si Alona. Ang mga pagkakataon na hindi niya ipinagtanggol. At ang kanyang sariling takot na pumili laban sa ina. Ngayon, nakikita niya ang pagbabago. Ang Alona na dati natatakot at naape, ngayon ay kumikinang sa confidence at dignidad. Hindi niya maiwasang magsisi. Bakit hindi ko kaagad siya prinotektahan? Bulong niya sa sarili. Habang pinapagod ang bawat galaw ni Alona, ang damdamin niya ay halo-halo. Pagmamahal, pagkabigo sa sarili, at ang kagustuhan na ipagtanggol siya sa bawat oras. Lumapit si Don Emilio kay Alona at inintroduce siya sa mga prominenteng figures sa venue. Business tycoons, politiko at mga kilalang personalidad sa lipunan. Alona Ramirez. Mahinang boses niya. Siya ang aking anak at tanging tagapagmana. Narito siya hindi bilang isang manugang, kundi bilang aking anak. At bilang isang babae na may sariling karangalan at lakas. Maraming mga taong humarap kay Alona, nag-abot ng kamay at nagpakilala. Ang mga dating nanalait sa kanya ngayon ay iginagalang at pinupuri na ang kanyang pagiging maayos at dignified. Ang mga mata ni Alona ay napuno ng luha. Luha ng kaligayahan, pagmamahal at pagkilala sa kanyang sarili. Si Rico naman ay nakatayo sa tabi. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi lang dahil sa bagong status ni Alona, kundi sa kanyang karakter. Ang isang batang babae na kahit natapakan at pinaliit, ngayon ay nagtagumpay at pinapahalagahan ng lipunan. Bigla siyang nakaramdam ng hiya sa sarili. Ngunit ramdam din niya ang damdaming hindi niya maipaliwanag. Pagmamahal na mas malalim at pagnanais na ipagtanggol ang asawa sa anumang oras. Habang nagtatapos ang introduction, lumapit si Rico sa tabi ni Alona. Alona, patawarin mo ako. Dapat ay noon pa kita pinagtanggol. Noon pa sana pinakita ko na namahal kita at hindi ka iiwan. Ngumiti si Alona. Ang mga mata ay may halong tuwa at pagmamahal. Rico, ngayon mas mahalaga na nandito tayo sa isa't isa. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga, handa tayong harapin ang mundo ng magkasama. Tahimik naman si Rico, ngunit ramdam niya ang bigat ng damdamin. Ang pagsisisi at ang bagong determinasyon na protektahan si Alona sa lahat ng pagkakataon. Ang ballroom ay puno ng liwanag, elegance at halong excitement. Sa bawat paglapit sa kanya ng mga bisita, naramdaman ni Alona ang kakaibang pagtingin sa kanya. May halong respeto, pagkilala at kahit pagmamahal. Ang batang babae na minsang naapit pinahiya, ngayon ay isang babae na may karangalan, may lakas at may lugar sa mundo. Habang nagtatapos ang gabi, nakatayo si Alona sa gitna ng venue. Hawak ang kamay ni Rico, ramdam ang lakas ng pagmamahal, ang suporta mula sa ama at ang respeto ng lipunan. Ang bawat sandali ay simbolo ng panibagong kabanata. Isang kabanata ng pagmamahal, karangalan at bagong simula. Si Rico naman sa kabilang banday sumumpa sa sarili na hindi niya nahahayaang masaktan si Alonang muli. Ang kanyang pagmamahal ay lalakas at ang kanyang pagkilala sa sarili at sa asawa ay magbibigay daan sa mas matibay na relasyon. Sa labas ng venue, nakatanaw sa skyline ng lungsod si Alona. Ang ilaw ng mga gusali ay kumikislap. Parang sumasalamin sa bagong liwanag sa kanyang buhay. Ang nakaraan ay nagbigay ng kanyang aral. Ngunit ang kinabukasan ay puno ng pangako at bagong pag-ibig. Maliwanag ang umaga sa Makati nang umalis si Alona sa kanyang kondo kasama ang kanyang personal bodyguards. Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks. Ngunit ramdam ang confidence sa bawat hakbang niya. Ang mga mata niya ay alerto. Alam niyang kahit na may bagong buhay at respeto, hindi pa rin mawawala ang panganib mula sa nagtatangkang sirain ng kaniyang kaligayahan.
Hindi nagtagal, sa kalsada, napansin ng bodyguard ang 3 itim na SUV na palihim na sumusunod. Ang mga sasakyan ay mabilis na gumalaw, parang nakalaan sa isang layunin. Ma'am, may sumusunod po sa atin. Bulong ni Carlos, ang pinakamatagal ng bodyguard ni Alona, habang tinitingnan ang rearview mirror. Tumango naman si Alona. Ramdam ang kaunting kaba ngunit hindi nagpapakita ng takot. Sige Carlos, huwag nating hayaang makita nila na natatakot tayo. Panatilihin natin ang focus. Sa loob ng ilang minuto, lumakas ang bilis ng SUV ni Alona. Habang ang itim na SUV naman ay hindi bumibitaw. Dito na nagsimula ang tense na car chase sa kahabaan ng EDSA. Ang trapiko ay nagmistulang palaruan ng mga sasakyan. Bawat pagliko at pagpreno ay puno ng tensyon. Ma'am, 3 sasakyan silang sumusunod. Mukhang may agenda talaga sila. Sabi ni Leo na isa pang bodyguard. Hawak naman ng walkie-talkie para makipag-ugnayan sa backup team. Ma'am Alona, huwag po kayo magtatanggal ng seatbelt. Boses ni Carlos sa kanya, sabay ang titig sa rearview mirror. Huwag kang matakot, may plano tayo. Sa isang mabilis na pagliko, tinangka ng isa sa mga SUV na ibangga sa tabi ni Alona para pigilan ang kaniyang kotse. Napigilan ng mabilis sa pagmaniobra ni Carlos ang atake, ngunit ramdam ng lahat ang panganib. Ang mga puso nila ay kumakabog sa bilis ng sitwasyon, habang ang paligid ay nagiging blur ng mga gusali at kalsada. Sa loob ng kotse, si Alona ay alerto ang isip. Kahit ramdam niya ang adrenaline, hindi nila ako makukuha. Bulong niya. Halatang determinado ang hindi magpapadala. Ngunit hindi nagtagal, isang SUV ang sumabay sa tabi ng kotse at nagpupumulit buksan ang pinto. May 3 lalaki ang tumangkang buksan ang sasakyan ni Alona para makalabas. Tumindi ang tensyon sa loob ng kotse. Ma'am, huwag ka mag-aalala. Sigaw ni Carlos sabay hampas ang kanyang metal baton sa isa sa mga kalaban. Si Leo at ang ibang bodyguards ay agad ding sumali. Sabay-sabay nilang prinotektahan si Alona mula sa attempted kidnapping. Ang chase ay tumagal pa ng ilang minuto bago tuluyang nagpatuloy sa isang secluded safe house na pinaghanda ng team ni Don Emilio. Dito, ligtas na nakalabas si Alona, huminga ng malalim at tumingin sa paligid ng relief at takot. Ma'am, ligtas na po kayo, sabi ni Leo. Habang tinitiyak na walang sugatan ng lahat, hindi nila inaasahan na may ganitong level ng security. Tumango naman si Alona. Ramdam ang tensyon na unti-unting bumababa. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang panganib mula kay Doña Belen ay hindi pa tapos. Ang galit at desperasyon ng biyenan ay malinaw at alam niyang gagawin niya ang lahat para siraan siya. Hindi ako matatakot. Bulong ni Alona sabay tingin sa bintana. Hindi na nila ako mapapasuko. Sa kabilang banda, si Rico, na nakatanggap ng tawag mula sa bodyguard ay agad na dumating sa safe house. Napansin niya ang pagkabalisa ni Alona at ang kaniyang tapang. Huminga siya ng malalim. Ramdam ang bigat ng sitwasyon at ang panghihinayang na hindi niya agad na ipagtanggol si Alona noon. Alona, bulong niya hawak ang kamay. Pasensya na. Dapat. Noon pa kita prinotektahan. Ngumiti si Alona na may halong relief at pagmamahal. Rico, andito ka na. At ito ang mahalaga. Hindi na natin hahayaan na sirain ang buhay natin. Ang mga bodyguards si Alona ay nag-set up ng perimeter. Tinitiyak na walang makakaabot sa kanila habang may plano silang ipatupad para masiguro ang kaligtasan niya sa susunod na hakbang. Samantala, sa kabilang bahagi naman ng lungsod, si Doña Belen, nasa kanyang office, galit at nagbabalak pa rin. Ramdam ang kanyang desperasyon at pagkagalit sa tagumpay ni Alona sa kabila ng kanyang plano. Hindi ito ang katapusan. Bulong niya sa sarili. Hindi pa siya natatalo. Darating ang araw na ipapakita ko sa lahat na hindi siya karapat-dapat sa aking anak. Ngunit sa ngayon, si Alona ay ligtas. Ang laban ay nagbigay sa kanya ng bagong tapang at determinasyon. Ang dating babae na natatakot at naaapi, ngayon ay handa ng ipaglaban ang sarili.
ang pamilya at ang pagmamahal na kanyang pinili. Ang car chase at attempted kidnapping ay naging paalala sa kanya na kahit gaanong kataas ang lipunan o gaanong karaming humahamak sa kanya, ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, tapang at suporta ng mga taong mahal niya. Mataas ang sikat ng araw sa Makati habang naglalakad si Alona patungo sa malaking convention hall na handa para sa isang charity gala. Ang venue ay puno ng mga kilalang personalidad sa lipunan, mga negosyante, politiko at mga socialite. Ngunit sa halip ng mga ibabaw ang kaba o takot, si Alona ay kumikislap sa confidence at determinasyon. Kasama niya ang kanyang ama, si Don Emilio, na nakasuot naman ng maayos na suit habang naglalakad sila sa red carpet. Ramdam ni Alona ang titig ng mga tao. Dati may pang-aalipusta at panlalait sa kanya. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang respeto, paghanga at pagkilala sa kanyang karakter. Alona, mahina ngunit patatag na boses si Don Emilio. Hindi lamang ito para sa fundraising. Ito ay pagkakataon mo na ipakita sa lahat kung sino ka at kung gaano kang kalakas. Tumango si Alona, huminga ng malalim at dahan-dahang lumakad sa stage. Ang spotlight ay nakatuon sa kanya habang ang crowd ay huminto sa ingay. Tahimik na nakikinig ang lahat sa bawat galaw niya. Magandang araw sa inyong lahat, panimula ni Alona. May halong kaba ngunit ramdam ang tiwala sa sarili. Maraming salamat sa pagdalo sa event na to. Ang okasyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtulong ng mga nangangailangan, kundi para ipakita rin na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may lakas at determinasyon na makakaya nating harapin ang buhay. Tahimik na nakikinig ang audience. Ramdam ang sincerity sa bawat salita niya. Ang dating batang babae na natatakot at naaapi, ngayon ay nakatayo sa harap ng lipunan, matatag at may dignidad. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago. Patuloy pa ni Alona. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nakikita sa kayamanan o posisyon sa lipunan, kundi sa puso, sa tapang na ipaglaban ng tama, at sa pagmamahal na ibinibigay natin sa kapwa. Si Rico, nakatayo sa gilid ng stage, ay hindi makapaniwala. Ang dating asawa na naaapi sa harap ng kanyang ina, ngayon ay isa ng inspirasyon. Napansin niya kung gaanong kalakas at ka-determined si Alona. Higit pa sa kanyang sariling tapang. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagmamahal at pagsisisi. Bakit ba hindi ko siya noon pinaglaban agad? Bulong ni Rico sa sarili habang tinitingnan ng asawa. Ngayon mas maliwanag na ang lahat. At ramdam ko na kung gaano ako kaliit kumpara sa lakas ng loob niya. Sa stage, nagpatuloy si Alona sa kanyang speech. Nagbahagi ng mga kwento ng mga batang nangangailangan at mga pamilyang nawalan. Ang bawat salita niya ay puno ng emosyon at sincerity. Ang audience ay tumayo at pumalakpak, humahanga sa kanyang dedication at tapang. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Pagtatapos pa ni Alona. At kung minsan, ang pinakamahalagang laban ay ang laban sa ating sarili. Ang laban para maging matatag, maging matapang, at ipakita na kaya nating bumangon sa kabila ng lahat ng pagsubok. Pagkatapos ng kanyang speech, maraming lumapit kay Alona para purihin siya. Marami sa mga dating nanlait o nagdududa sa kanya, ngayon ay humahanga at nagpapakita ng respeto. Ang kanyang presence ay nagbigay ng inspirasyon at ang kanyang paninindigan ay nagsilbing halimbawa sa lahat. Si Rico huminga ng malalim. Humawak sa kamay ni Alona at tumingin sa kanyang mga mata. Alona, patawad sa lahat ng pagkakataon na hindi kita prinotektahan noon. Ngayon, nakikita ko kung gaano kang kahalaga at pangako ko na hindi na kita iiwan. Kasama mo ako sa bawat laban. Ngumiti si Alona, may halong emosyon. Rico, salamat sa pagsuporta ngayon. Ang mahalaga, nandito tayo. Ang nakaraan ay aral na lang. At ngayon ay panahon na ipakita natin ang lakas
ng ating pagkakaisa. Ang gala ay nagpatuloy, ngunit si Alona at Rico ay nakatayo sa gitna ng crowd. Ramdam ang support at pagmamahal mula sa mga tao sa paligid. Ang dating batang babae na natatakot sa harap ng mundo, ngayon ay empowered na, confident at handang ipaglaban ang sarili at ang mga taong mahal niya. Sa pagtatapos ng gabi, si Alona ay tumingin sa skyline ng lungsod mula sa terrace ng venue. Ang ilaw ng mga gusali ay kumikislap, sumasalamin sa bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na puno ng tapang, inspirasyon at pagmamahal. Ang karanasan ay nagbigay sa kanya ng bagong perspective. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso, sa determinasyon at sa suporta ng mga taong mahal mo. At sa tabi niya, naroon si Rico, handang ipaglaban ang pagmamahal at ang bagong buhay na kanilang sinimulan. Maliwanag ang hapon sa Maynila nang dumating si Alona sa press conference hall. Ang lugar ay puno ng mga reporter, cameraman at mga flashing lights mula sa iba't ibang media outlet. Ang eksenang ito ay hindi lamang tungkol sa balita. Ito ay simbolo ng hustisya at pagbabalik ng kapangyarihan sa isang babaeng dati pinahiya at naiyapi. Kasama ni Alona ang kanyang ama na si Don Emilio at ilang legal advisors. Ang stage ay simple ngunit eleganteng nakaayos. May backdrop na may nakasulat na Truth and Justice. Ang crowd ay abala sa pagkuha ng tamang anggulo para sa coverage, habang ang tensyon naman sa hangin ay halatang nararamdaman ng lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Panimula ni Alona, mahinahon ngunit may halong determinasyon sa boses. Ngayon ay isang napakahalagang araw, hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat na naniniwala sa katotohanan at hustisya. Tahimik na nakikinig ang audience. Ramdam ang seriousness sa kanyang tone. Matagal ko nang pinag-aaralan ng mga pangyayari sa nakaraang taon. At ngayon, handa akong ibahagi ang katotohanan. Ang isang taong minsang nagdulot ng kasiraan sa aking buhay at sa buhay ng iba ay sangkot sa mga illegal na negosyo at katiwalian. Nag-pause si Alona. Tiniyak na bawat mata sa hall ay nakatuon sa kanya. Matagal na ako naghihintay para sa araw na to. At ngayon, hindi na natin hahayaan ng sino man na malampasan ang batas. Ang taong pinag-uusapan ko ay walang iba, kundi si Doña Belen Ilustre. Bigla ang mga usap-usapan sa press conference hall. Ang mga reporters ay nag-type ng mabilis, habang ang mga cameraman ay nakatutok sa bawat galaw ni Alona. Ang tensyon ay halata. Ang dating malakas at mapang-apinabiyanan, ngayon ay nakatayo sa harap ng publiko. Wala nang nakatagong kapangyarihan. May sapat kaming ebidensya, dagdag ni Alona, habang pinapakita ang mga dokumento sa media. Mga transaksyon, bank records, at testimonya mula sa mga nakakaalam sa illegal dealings. Lahat ng ito ay magpapatunay na hindi lamang siya sinuway ang batas, kundi pinahamak din niya ang ibang tao para sa sariling kapakanan. Ang press ay napuno ng excitement at disbelief. Maraming nakatingin sa bawat detalye na ipinakita ni Alona. Dito nag-umpisa ang tunay na drama. Ang pagkakabunyag ng katotohanan na matagal nang nakatago sa likod ng kayamanan at impluwensya ng pamilya Ilustre. Sa kabilang bahagi naman ng hall, si Doña Belen ay nandoon, nakaupo sa gallery. Ang kanyang mukha ay nag-aalab sa galit at hiya. Ramdam niya ang bigat ng pagbagsak na unti-unti niyang nararamdaman. Ang plano niyang panatilihin ang kapangyarihan at reputasyon ay tuluyang nauurong sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Sa oras na ito, patuloy pa ni Alona, ang mga otoridad ay inabisuhan na. At ngayong narito tayo, hahayaan natin ang batas ang kumilos. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga pulis sa press conference hall. Maayos at profesional na lang nilapitan si Doña Belen, na ngayon ay nakatayo, walang makitang puwersa o tauhan na pwedeng ipakita bilang proteksyon.
Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit. Habang binabasa niya ang legal papers na ipinapakita ng mga pulis. Doña Belen Ilustre, ikaw ay naaresto para sa sangkot sa mga illegal business deals at pang-aabuso sa mga transaksyon. Mahinahon ngunit malinaw na boses ng pulis. Ang crowd ay napuno ng mga camera flashes, habang ang mga reporter naman ay hindi mapakali sa pagsulat at pagkuha ng footage. Ang dating malakas na biyana na minsang nagpahiya kay Alona sa harap ng maraming tao, ngayon ay nakatayo sa harap ng batas. Walang kakampi at walang taguan ng kapangyarihan. Si Alona, tahimik ngunit may dignidad, ay nananatili sa stage. Ramdam niya ang bigat ng nakaraang taon, ang pang-aalipusta, ang humiliation, at ang lahat ng laban niya para sa sarili. Ngunit ngayon, sa harap ng publiko, siya ay empowered, confident at may lakas ng loob na ipakita na hindi siya basta-basta. Si Rico naman na nakatayo sa gilid ay huminga ng malalim. Ang damdamin niya ay halo-halo. Relief, pagmamahal, at pagkamangha sa tapang ng asawa. Ramdam niyang muli kung gaano siyang kaliit kumpara sa lakas ng loob ni Alona. At muling napangako sa sarili na hindi na siya magpapahuli sa pagsuporta sa kanya. Matapos ang pag-aresto, dahan-dahan ng press conference ay nagtapos. Ang mga reporter ay nagpatuloy sa pagkuha ng mga eksena at reactions ng publiko. Si Alona ay naglakad patungo sa exit kasama ang kanyang ama at si Rico. Ang bawat hakbang ay simbolo ng panibagong kabanata. Isang kabanata ng hustisya, empowerment at pagbabalik ng dignidad. Sa labas naman huminga si Alona ng malalim. Ang hangin ay malamig ngunit nakakapagpaginhawa sa kanya. Tinitingnan niya ang skyline ng lungsod. Ramdam ang liwanag ng bagong simula. Ang kanyang ngiti ay tahimik ngunit puno ng tagumpay. Ang nakaraan ay hindi nahadlak. Bulong niya sa sarili. Ngayon, ako na ang may kontrol sa buhay ko at sa aking kapalaran. Ang gabi ay tahimik sa rooftop garden ng kondo ni Alona. Ang mga ilaw ay malumanay, naglalaro sa hangin. Nagbibigay ng romantikong ambience na halos walang kasing init kumpara sa damdamin ng dalawang tao na naroroon. Si Alona ay nakaupo sa bench, nakatingin sa skyline ng lungsod. Iniisip ang lahat ng nangyari sa nakaraang taon. Ang pang-aalipusta, ang pagbagsak ng biyanan, at ang pag-akyat niya sa bagong buhay. Tahimik na lumapit si Rico. Dahan-dahan, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang dating lalaki na natakot sa ina, ngayon ay may tapang na humarap sa sariling pagkukulang. Alona, mahina niyang panimula. Hawak ang parehong kamay ni Alona. Alam kong marami akong pagkukulang. Maraming beses na hindi kita pinoprotektahan. At hindi ko rin naging matatag para sa'yo nung panahon ng pang-aalipusta at kahihiyan. Tumango si Alona. Tahimik ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Ang mga mata niya ay halong galit at emosyon na sugat mula sa nakaraan. Ngunit may halong pag-asa. Dahan-dahan lumuhod si Rico sa harap niya. Ang simpleng kilos na iyon ay simbolo ng pagpapakumbaba at taos-pusong paghingi ng tawad. Alona, humihingi ako ng patawad. Hindi ko nahahayaan ang nakaraan na sirain ang ating relasyon. Handa akong itama ang lahat ng mali at ipaglaban ang pagmamahal natin. Patawarin mo ako. Sabi niya na ang boses naman ay puno ng emosyon. Ramdam ang sincerity sa bawat salita. Tahimik si Alona, hawak ang mga kamay ni Rico at pinagmamasdan siya ng maingat. Ang kanyang puso ay naguguluhan. Ang pagmamahal na dati tahimik na naroon, ngayon ay nagbabalik ng mas malinaw na paraan. Ngunit ang takot na masaktan muli ay nagpapalakas ng kanyang pagdadalawang isip. Rico, panimula niya ng malumanay. Maraming nangyari. At hindi biro ang lahat ng pinagdaanan natin. Hindi lang ito tungkol sa nakaraan, kundi sa kung paano mo ipinakita ngayon
na handa ka maging iba. Si Don Emilio na nakatayo sa tabi ay tumingin sa anak na babae niya. Ramdam ang pagmamalaki sa tapang at maturity ni Alona. Anak, sabi niya, mahinahon. Ang desisyon sa puso mo ang pinakamahalaga. Akong bahala sa lahat ng iba. Pero sa pag-ibig at sa taong pinili mo, ikaw ang may huling salita. Alona, alam kong kayang-kaya mong pumili para sa sarili mo. Si Alona naman ay huminga ng malalim. Ramdam ang bigat ng responsibilidad sa desisyon. Pinagmamasdan niya ang mukha ni Rico, ang sincerity, ang pangako at ang tunay na pagmamahal na naipakita sa simpleng kilos ng pagluho at paghingi ng tawad. Rico, dahan-dahan niyang wika. Hindi ko pa alam kung handa na akong bumalik tayo sa dati. Ngunit nakikita ko naman ang iyong sincerity at ramdam ko na nagbago ka. Kailangan ko lang ng oras at ng pangako na hindi na mauulit ang mga pagkukulang. Tumango naman si Rico. Ramdam ang damdamin niya na naiintindihan at pinapahalagahan ng kanyang asawa. Alona, pangako ko, hindi na mauulit ang nakaraan. Kahit anong mangyari, ipapakita ko sa iyo araw-araw kung gaano kitang kamahal at kung paano kitang poprotektahan. Hindi kita iiwan sa gulo o problema. Pangangalagaan ko ang pagmamahalan natin, tulad ng nararapat sa iyo. Ang malamlam na ilaw ng rooftop ay tila sumasalamin sa bagong simula ng kanilang relasyon. Ang dating pang-aalipusta takot na naranasan ni Alona ay napalitan ng pag-asa at determinasyon na ipaglaban ang pagmamahal niya. Naglakad si Alona papalapit kay Rico at sa kabila ng kanyang pagdadalawang isip, hinawakan niyang mukha nito at tumingin sa mga mata ng lalaki na nagpakita ng tunay na pagbabago. Rico, simulan natin muli. Unti-unti. Ngunit kailangan kong makita ang patunay ng pangakong ito hindi lamang salita. Ngumiti naman si Rico. Ramdam ang bigat ng pasanin na unti-unting nawawala. Alona, ipapakita ko sa iyo bawat araw ang pagmamahal ko at ang pangakong hindi ka muling masasaktan. Sa tabi naman nila si Don Emilio ay nakangiti. Ramdam ang kagalakan at pagmamalaki sa anak na babae niya. Alam niya na ang desisyon ni Alona ay makakabuo ng matibay na pundasyon para sa kanilang pamilya at sa bagong yugto ng kanilang buhay. Habang nakatayo sila sa rooftop, ramdam nila ang malamig na hangin sa gabi na sumasalamin sa bagong simula. Ang nakaraan ay hindi na hadlang. Ang mga aral at sugat ay naging gabay para sa mas matatag at mas maayos na relasyon. Ang pagtanggap ng patawad ay hindi madaling proseso. Ngunit ang lakas ng loob at sincerity ni Rico ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Alona. Ang gabi ay nagtatapos sa tahimik, ngunit malakas na pangako. Isang pangako ng pagmamahal, respeto at bagong simula para sa kanilang dalawa. Ang araw ng kasal ay maliwanag, mainit. Ngunit ang hangin ay may halong excitement at pag-asa. Sa malawak na garden sa isang resort sa Tagaytay, handa na ang lahat para sa isang grand wedding. Ang mga bulaklak ay nakahanay sa pathway. Puti at pastel ang kulay. Eleganteng dekorasyon na nagpapakita ng simple pero marangyang selebrasyon. Si Alona ay nakatayo sa bridal suite. Tinitingnan ng salamin. Ang gown niya ay eleganteng disenyo. Simple ngunit classy na nagpapakita ng kanyang maturity at elegance. Tahimik siyang huminga. Iniisip ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Ang pang-aalipusta ng kanyang biyanan, ang public humiliation at ang paghihirap na pinagdaanan niya. Ngunit ngayon, narito siya, empowered at handa para sa bagong yugto ng buhay. Dumating si Rico, nakasuot ng klasikong barong Tagalog. Ang dating lalaki na takot sa ina, ngayon ay matatag na at handang ipakita ang pagbabago. Lumapit siya kay Alona. Dahan-dahang hinawakan ang kamay nito at tumingin sa mga mata ng babae na mahal niya. Alona, wika niya na may halong kaba at sincerity. Hindi lang ako humihingi ng patawad. Ngayon,
Ipinapangako ko sa'yo na ipapakita ko sa'yo araw-araw na karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Handa akong patunayan ang sarili ko sa bawat sandali ng ating buhay. Ngumiti naman si Alona. Ramdam ang sincerity sa boses ni Rico. Rico, pinatawad na kita. Ngunit tandaan mo, kailangan mong patunayan ang sarili mo. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ating relasyon. Ngayon, simula na to ng ating bagong kabanata. Handa ka na ba? Tumango naman si Rico. Hawak ang mga kamay ni Alona. Handa na, Alona. Kasama mo ako sa bawat laban, sa bawat pangarap, at sa bawat hakbang ng buhay natin. Sa gitna ng garden nakatayo si Don Emilio, nakangiti at may pagmamalaki. Alona, anak ko, ngayon ay panahon mo na. Ipakita ang lakas ng loob mo at ang puso mo sa lahat. Rico, tandaan mo, nasa kamay ni Alona ang desisyon. At pinapakita mo na karapat-dapat ka. Ang officiating priest ay nag-abiso at dahan-dahan naglakad sina Alona at Rico papunta sa altar. Ang mga bisita, kabilang ang ilang close friends at pamilya, ay nakatayo at nakatingin sa kanila. Ramdam ang emosyon at excitement sa bawat galaw. Alona at Rico, panimula ng pare. Nasa harap tayo ng dalawang tao na nagmamahal. Nagkamali, ngunit pinili ang patawaran at panibagong simula. Ngayon ay panahon na para ipakita ang pangako ng pagmamahal sa isa't isa. Nagpalitan ng vow sina Alona at Rico. Ang bawat salita ay puno ng sincerity at pagmamahalan. Si Alona, matatag at eleganteng babae na ngayon, nagbigay ng pangako. Rico, pangako ko na ipapakita akong pagmamahal at tiwala ako sa iyo. Ngayon, simula na ng bagong yugto. Ipagpapatuloy natin ang ating buhay na magkasama, na puno ng respeto, tiwala, at pagmamahal. Si Rico naman, Alona, pangako ko na papatunayan ko ang sarili ko sa iyo at sa ating pamilya. Hindi na kita iiwan sa hirap o gulo. Sa bawat sandali, ikaw ang prioridad ko. Pagkatapos ng vows, ang moment naman ng pag-kiss ay sinalubong ng applause ng mga bisita. Ang dating manugang na inapit pinahiya sa nakaraan, ngayon ay nagsimula na ng bagong yugto. Isang babae na empowered, confident at tunay na heiress ng isang makapangyarihang pamilya. Sa labas naman ng resort, nakapila ang 30 presidential cars, handang i-escort ang bagong kasal. Ang convoy ay simbolo ng mataas na posisyon at respeto ni Alona sa lipunan. Habang lumalabas sila, si Alona at Rico naman ay nakatingin sa isa't isa, ramdam ang excitement, pagmamahal at bagong simula. Habang nagmamaneho sa scenic route, ang mga kotse ay kumikislap sa araw, parang pagsalubong sa bagong yugto ng kanilang buhay. Ang crowd na nakapaligid sa venue ay nag-a-applause, nagbibigay pugay sa bagong kasal. Si Don Emilio naman ay nakangiti sa likod, ramdam ang kagalakan at pagmamalaki sa anak ng babae. Pagdating nila sa kanilang honeymoon destination, si Alona ay tumingin sa paligid, huminga ng malalim at napangiti. Ang lahat ng nangyari, ang pang-aalipusta, public humiliation at laban sa buhay ay naging daan para siya ay maging mas matatag at empowered. Rico, wika niya, hawak ang kamay ng asawa. Ito na ang simula ng ating bagong buhay at kasama kita sa bawat laban at tagumpay. Tumango si Rico, ramdam ang pag-asa at pagmamahal. Alona, ngayon at lagi, ikaw ang priority ko. Hindi kita iiwan sa hirap man o ginhawa. Si Alona ay nakatingin ngayon sa sunset. Nakasuot ng eleganteng gown, confident at empowered. Tunay ngang eredera at handang harapin ang mundo. Ang dating manugang na inapi, ngayon ay simbolo na ng lakas, dignidad at pagmamahal na isang inspirasyon para sa lahat. Bago
Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.